Ang kadiliman, iyon ang palaging nauuna. Isang kadilimang humihigop sa lahat ng hangin, lahat ng tunog, lahat ng pag-asa. At sa gitna niyon, ang nakabibinging tunog ng bumubulusok na metal at nababasag na salamin, paulit-ulit, gabi-gabi. Sa panaginip ni Radha, laging bumabalik ang eksenang yon. Ang eksenang kumuha sa kanyang asawa. Ang eksenang kumuha sa kanilang hindi pa naisisilang na anak. Tulungan mo ako. Isang pamilyar na tinig ang nagmamakaawa sa gitna ng kadiliman. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang tumakbo, pero parang tingga ang kanyang mga paa na bumaon sa putik. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso, isang mabangis na tambol na nagbabadya ng katapusan. Bigla, isang kamay ang humawak sa kanya. Malamig, mahigpit. Napabalikwas ng bangon si Radha. Habol ang kanyang hininga. Basa ng pawis ang kanyang noo at leeg. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa niya ang switch ng lampara sa tabi ng kama. Nang magliwanag ang kwarto, doon lang unti-unting kumalma ang kanyang puso. Pamilyar na mga pader. Ang lumang aparador na kahoy, ang larawan ng kanyang asawa. Sa ibabaw nito, nakangiti. Ligtas siya. Nasa kasalukuyan siya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Ang sahig na kawayan ay lumikha ng mahinang lagitlit sa bawat hakbang niya. Isang tunog na para sa kanya ay musika sa katahimikan ng madaling araw. Una niyang sinilip ang kwarto ng mga lalaki. Nakita niya si Leo, ang kanyang panganay, na kahit tulog ay nakakunot ang noo, tila ba pinapasan pa rin ang mga problema ng mundo. Sa kabilang kama, si Miguel, ang bunso, ay mahimbing na natutulog, nakayakap sa unan. Napangiti si Radha, ang mga anghel niya. Sunod niyang pinuntahan ang maliit na silid ni Ara. Naabutan niya itong gising, nakaupo sa kama at may binabasang makapal na libro kahit pa madilim. Ara, anak, bakit gising ka pa? Mahinang tanong niya. Nag-angat ng tingin ang dalaga. Bahagyang nagulat. Ma, may exam po kami bukas. Kailangan kong mag-aral. Lumapit si Radha at hinaplos ang buhok ng anak. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Matalino ka. Alam mo yan. Kailangan ko pong patunayan yon, ma. Lalo na sa law school. Sagot ni Ara. Hindi inaalis ang tingin sa libro. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Radha sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pagiging isang ina. Ang bigat ng mga pangarap na nais niyang ibigay sa mga anak na hindi niya isinilang. Pero buong puso niyang itinuring na sarili niyang dugo at laman. Sige na, matulog ka na maya-maya. Maghahanda na ako ng almusal, sabi niya, at hinalikan sa noo ang dalaga bago ito iwan. Sa kusina, habang nagsasaing at naghihiwa ng mga sangkap para sa sinangag, muling bumalik ang alaala ng panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang kanyang naramdaman, kundi determinasyon. Ang nakaraan ay isang sugat na hindi na maghihilom, pero ang kanyang mga anak, sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumangon araw-araw. Sila ang kanyang lakas. Pagkatapos magluto, naligo siya at nagbihis. Isinuot niya ang isang simpleng bestida. Mula sa kanyang baul, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Nasa loob ang isang gintong kwintas, ang huling alahas na natitira sa kanya. Regalo ng kanyang asawa noong unang anibersaryo nila. Ang huling alaala. Pinisil niya ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pinunasan niya ito kaagad. Hindi ito ang oras para maging marupok. Kailangan ni Ara ng pambayad para sa tuition fee. Kailangan ni Leo ng pera para sa proyekto nito sa engineering school. Kailangan ni Miguel ng bagong sapatos. Huminga siya ng malalim. Isinukbit ang kanyang lumang bag at tahimik na lumabas ng bahay.
Ang daan papunta sa bayan ay pamilyar na sa kanya. Ang bawat lubak, bawat puno. Pati na ang daan papasok sa isang maliit na eskinita kung saan naroon ang sanglaan ni Aling Nena. "Magandang umaga, Rada," bati nito. "Aling Nena," sagot niya, kasabay ng paglapag ng kwintas sa salamin na prutera. Hindi na nagtanong si Aling Nena. Sa mga mata nito, nakita ni Rada ang awa. Pero hindi iyon ang kailangan niya. Kinuha niya ang perang iniabot sa kanya, nagpasalamat, at mabilis na umalis. Habang naglalakad pabalik, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Sapat na ang perang ito. Sapat na para sa ngayon. Ang mahalaga ay ang kanyang mga anak. Ang kanilang kinabukasan. Ang hapunan ng gabing iyon ay masaya. Nagkukwento si Miguel tungkol sa kanyang practice sa basketball. Ipinagmamalaki ni Leo ang kanyang grades. Si Ara naman ay kumpiyansang masasagot niya ang exam kanina. Pinanood sila ni Rada habang kumakain. Sa gitna ng kanilang tawanan at biruan, nawala lahat ng kanyang pagod. Nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Ito ang tunay niyang kayamanan. "Ma, ang sarap talaga ng adobo mo," puri ni Miguel. Naglambing na naman ang bunso. "May kailangan ka, ano?" Tukso ni Leo. "Tumigil ka nga, kuya. Pinupuri ko lang si mama." Napangiti si Rada. "Kumain lang kayo ng marami." Bigla, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan silang lahat. Sino naman kaya ang bibisita ng ganoong oras? Nagboluntaryo si Miguel na magbukas. "Tita Lorna," masayang sigaw niya. Pumasok ang kapatid ng yumaong asawa ni Rada. May dalang isang bayong ng prutas. Si Lorna. Laging nakangiti. Laging may dalang pasalubong. "Mga pamangkin ko, namiss ko kayo," sabi nito. At niyakap isa-isa ang tatlo. "Rada, kumusta ka na?" "Mabuti naman ni Lorna. Ikaw? Maupo ka. Sumabay ka na sa amin." Alok ni Rada. Kahit pa may kakaibang kaba siyang naramdaman. "Naku, hindi na. Dumaan lang ako para kumustahin kayo. Lalo ka na, Ara," sabi ni Lorna at bumaling sa dalaga. "Nabalitaan kong malapit na ang finals mo. Kaya mo yan. Manang-mana ka sa papa mo. Matalino." Ngumiti lang si Ara. Nagpatuloy si Lorna. "Nakita nga pala kita kanina, Rada. Sa may bayan. May kausap kang lalaki. Mukhang importante ang pinag-uusapan ninyo, ah." Malapit pa sa opisina ng isang abogado. Natigilan si Rada. Ang tinutukoy nito ay ang may-ari ng sanglaan. Isang matandang lalaki. Wala iyon. Isang kakilala lang. Mabilis niyang sagot. Ngumiti si Lorna ng makahulugan. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bumaling siya sa tatlong magkakapatid. "Hayaan ninyo. Siguradong may magandang sorpresa ang mama ninyo para sa inyo." Tumingin siya muli kay Rada at sa isang kisap mata, nakita ni Rada ang isang bagay sa mga mata nito. Isang bagay na malamig at mapanuri. "Tanungin ninyo ang mama ninyo." Bulong ni Lorna. Sapat lang para marinig ng mga bata. Baka naman inihahanda na niya ang isang napakalaking pagbabago para sa kinabukasan ng pamilya natin. Pagkasabi niyon, muli itong ngumiti ng malapad, nagpaalam at umalis na. Naiwan ang katahimikan sa hapagkainan. Nabasag ang masayang naramdaman kanina. Tumingin si Leo at Ara kay Rada. Sa mga mata nila, may isang bagong tanong. Isang tanong na hindi pa nila kailanman ibinato sa kanya. Ang tanong ng pagdududa. Walang saysay. Ilang oras nang nakahiga si Leo sa kanyang kama. Nakatitig sa kisame pero hindi siya dalawin ng antok. Ang mga salita ni Tita Lorna ay parang lason na unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Binubuhay ang mga demonyong matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng kahirapan. Naaalala niya ang mga araw na putik, ang kanilang nilalaruan dahil wala silang pambili ng sapatos, ang mga gabing nagtitiis sila sa kanin at asin,
Ang kahihiyan, sa tuwing nakikita niya ang mga kalaro niyang may bagong gamit, ipinangako niya sa sarili niya noon, hinding-hindi na sila babalik doon. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Napatingin siya sa nakabukas na bintana. Ang buwan ay nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ang kabuuan ng kanilang lupain. Ito lang ang kanilang yaman, ang tanging pamana ng kanyang ama, ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan nila at ng kahirapang kinatatakutan niya. Baka naman inihahanda na niya ang isang napakalaking pagbabago para sa kinabukasan ng pamilya natin. Umalingaw-ngaw muli ang sinabi ng kanyang tiyahin. Ano ang ibig sabihin noon? Anong sorpresa? Anong pagbabago? Ang kanyang ina ay hindi marunong maglihim. Simpleng babae lang ito na ang mundo ay umiikot sa kanilang tatlo. Pero ang pag-uusap sa telepono, ang pakikipagkita sa isang lalaki malapit sa opisina ng abogado, pilit niyang iwinaksi ang mga iniisip. Kasinungalingan. Paninira lang ito ni Tita Lorna. Matagal na itong may galit sa kanilang ina. Kahit papilit itong itinatago sa likod ng mga matatamis ng ngiti. Ngunit ang duda, kapag naitanim na, ay parang isang halamang dahan-dahang tumutubo sa dilim. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa numerong hindi nakasave. Leo, Tita Lorna mo to. Kung may oras ka bukas, magkita tayo. May kailangan kang malaman para sa ikabubuti ng pamilya ninyo. Kinabahan si Leo. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ba yon? Ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanya? Nagreply siya. Saan po? Kinabukasan pagkatapos ng klase, sa halip na umuwi ay dumiretso si Leo sa isang maliit na coffee shop sa bayan. Nakita niya kaagad ang kanyang Tita Lorna sa isang mesa sa sulok, malayo sa ibang mga customer. Iho, mabuti at nakarating ka. Sa lubong nito, may ngiti sa mga labi. Tita, ano po ba itong sasabihin ninyo? Nag-aalala po ako. Diretsong sabi ni Leo. Huminga ng malalim si Lorna na para bang nag-iipon ng lakas para sa isang mabigat na revelasyon. Leo, alam kong mahal na mahal mo ang mama mo. Ganoon din ako. Pero minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang kailangan nating harapin ang masakit na katotohanan. Anong katotohanan po? May kinuha si Lorna mula sa kanyang bag. Isang brown envelope. Inilabas niya mula roon ang isang dokumento at inilatag sa mesa. Basahin mo. Utos nito. Kinuha ni Leo ang papel. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang loan agreement. Nakita niya ang pangalan ng kanilang ina, ang address nila, at ang description ng kanilang lupain bilang collateral. At sa ibaba, isang pirma, isang pamilyar na pirma. Aano to? Nanginginig ang boses ni Leo. Isinangla ng mama mo ang lupa ninyo, Leo. Mahinang sabi ni Lorna, puno ng pagkukunwaring awa. Malaki ang perang kinuha niya. At kung hindi niya ito mababayaran sa takdang panahon, mawawala sa inyo ang lahat. Hindi po totoo yan. Bakit niya gagawin to? Hindi makapaniwalang sabi ni Leo. Hindi ko rin alam, anak. Sabi ni Lorna, hinawakan ng kamay niya. Ang papa mo, mahal na mahal niya ang mama mo. Pero ang totoo, noon pa man, ay may pagkagastadora na siya. Maraming beses na silang nag-away dahil dyan. Siguro may mga pangarap siyang hindi natupad at ngayon niya sinusubukang abutin. Ang mga salita ni Lorna ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Leo. Ang imahe ng kanyang perpektong ina ay unti-unting nababasag. Pinalitan ito ng imahe ng isang babaeng makasarili. Isang babaeng handang isugal ang kanilang kinabukasan para sa sarili nitong kagustuhan. Kailangan mong kumilos, Leo, bago pa mahuli ang lahat. Pagpapatuloy ni Lorna. Pero paano? Anong gagawin ko? Litong-lito na tanong ni Leo.
Kailangan ninyong kausapin siya. Pero kailangan ninyo ng matibay na ebidensya dahil itatanggi niya ang lahat ng ito. Muling may kinuha si Lorna sa kanyang bag. Isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Nandyan lahat ng kailangan mong malaman. Mga kopya ng dokumento, mga patunay ng mga transaksyon niya. Tinitigan ni Leo ang folder. Parang isang ahas na naghihintay na tuklawin siya. Tumayo si Lorna. Mauuna na ako. Ikaw na ang bahala dyan. Hinaplos niya ang balikat ni Leo. Ikaw ang panganay, Leo. Nasa mga kamay mo ang kinabukasan ng mga kapatid mo. Pagkaalis ni Lorna, naiwan si Leong nakatulala. Dahan-dahan niyang inabot ang folder. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Sa kanyang isipan, hindi na ang mapagmahal na mukha ng ina ang nakikita niya, kundi ang pirma nito sa isang kasunduang maglalagay sa kanila sa panganib. At sa sandaling iyon, ang laso ng duda ay naging isang matibay na paniniwala. Ang batas ay simple lang para kay Ara. Mayroon itong mga alituntunin, mayroon itong ebidensya, at sa huli, mayroon itong hatol. Sa loob ng halos 2 taon niya sa law school, sinanay niya ang kanyang sarili na isantabi ang emosyon at tumingin lamang sa mga katotohanan. Ang katotohanan, para sa kanya, ay isang bagay na nakasulat, napipirmahan, at napatutunayan. Kaya naman, sinubukan niyang balewalain ang mga sinabi ni Tita Lorna. Iyon ay hearsay, chismis na walang basehan. Ngunit ang pagdududa na itinanim nito at diniligan ng pagkabalisa ni Leo ay nagsimula nang mag-ugat sa kanyang puso. Pauwi na siya mula sa library. Nang hapon na yon, dala-dala ang bigat ng mga libro at nang bumabagabag sa kanyang isipan nang madaanan niya ang silid ng kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Radha, pabulong, na may kausap sa cellphone. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, pero narinig niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghakbang. Oo, malapit na. Kailangan ko lang tapusin ang huling bayad. Pagkatapos nito, magiging maayos na ang lahat para sa kanila. Napatigil sa paghinga si Ara. Huling bayad. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang pakikipagkita sa lalaki, ang pagiging malapit sa opisina ng abogado, ang pagbebenta ng lupa. Ito na yon. Ang huling bayad para sa transaksyon, ang katotohanan, nakasulat sa hangin, pero kasing linaw ng isang dokumento. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang pagmamahal at tiwalang inipon niya para sa ina sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho na parang isang pader na unti-unting binabakbak ng mapait na katotohanan. Pumasok siya sa kanyang kwarto nang hindi man lang kumikibo. Kinagabihan, tinawag siya ni Leo sa sala. Naroon na rin si Miguel, nag-aalala ang mukha. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa gitna, nakalatag ang isang folder na kanina pa tinititigan ni Leo. Ara, kailangan mong makita to. Seryosong sabi ni Leo. Umupo si Ara. Binuksan ni Leo ang folder. Inilabas niya ang mga dokumento. Ang una ay ang loan agreement na ipinakita sa kanya ni Tita Lorna. Tiningnan ito ni Ara. Pinag-aralan niya ang bawat salita, ang porma ng dokumento, ang pirma sa ibaba. Mukhang lehitimo. Hindi gagawin ni Mama yan, sabi ni Miguel. Nanginginig ang boses. Para saan? Bakit siya uutang ng ganito kalaki? Hindi sumagot si Leo. Sa halip, may inilabas pa siyang isang dokumento. Mas nakakakilabot, isang deed of sale. Nakatala roon ang pangalan ng kanilang ina bilang nagbebenta at ang pangalan ng isang korporasyong hindi nila kilala bilang mamimili. Ang subject, ang kanilang lupa. Ang nag-iisang pamana ng kanilang ama. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa pirma
sa ilalim ng pangalan ni Rada. Halos perpekto ang pagkakatulad. Hindi pa ito pinal, sabi ni Leo. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Ayon sa nakalagay dito, hinihintay na lang ang huling bayad mula sa kumpanya. Kapag nangyari yon, wala na. Wala na sa atin ang lahat. Sinungaling, pakana lang to ni Tita Lorna. Sigaw ni Miguel, tumayo at namumula ang muka sa galit. Pakana? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay kasing tulis ng isang kutsilyo. Tumingin siya kay Miguel at sa mga mata niya ay wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Narinig ko siya kanina, Miguel. May kausap siya sa cellphone. Sabi niya, tatapusin na niya ang huling bayad. Anong sasabihin mo doon? Ebidensya yon. Ang salitang ebidensya ang nagpatahimik kay Miguel. Para kay Ara, tapos na ang kaso. Ang hatol ay naibigay na. Sakto namang pumasok si Rada sa sala. Galing sa kusina, may dalang isang platito ng hiniwang mangga. Nakangiti ito. O mga anak, andito pala kayong lahat. Tamang-tama, may paborito kay. Natigil siya nang makita ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang galit sa mga mata ni Leo. Ang pagkalito at sakit sa mga mata ni Miguel. At ang malamig, mapanghusgang tingin ni Ara. Napabaling ang tingin niya sa mga papel na nakakalat sa mesa. Anong mga yan? Tanong niya. Unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Tumayo si Leo at itinuro ang mga dokumento. Ano to, ma? Bakit? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin, pagkatapos ng lahat ng sinabi ninyo na para sa amin ang lahat ng ito, ganito lang pala? Hindi ko maintindihan. Nalilitong sabi ni Rada, lumapit sa mesa. Huwag na kayong magkunwari. Sigaw ni Ara, hindi na napigilan ng sarili. Ang sakit ng katotohanan ay naging purong galit. Ibebenta ninyo ang lupa ni Papa? Ang nag-iisang alaala niya sa amin? Para saan, ma? Para sa sarili ninyong luho? Para takasan kami? Mga anak, hindi totoo yan. Pakinggan ninyo ako. Nagmamakaawang sabi ni Rada. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Pero hindi na sila nakikinig. Ang kanilang mga puso ay napuno na ng sakit at pagkabigo. Hindi namin kailangan ng paliwanag, ma. Sabi ni Ara. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at formal na parang isang abogadong nagsasara ng kaso. Ang kailangan namin ay ang katotohanan. At heto na, nakasulat. Itinuro niya ang deed of sale. Tiningnan ni Rada ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mukha ng 3 taong pinakamamahal niya sa mundo. Nakita niya sa kanilang mga mata ang hatol. Walang pag-ibig, walang tiwala. Tanging ang malamig na pader ng pag-aakusa. Ang sakit ay napakatindi. Mas matindi pa sa sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Parang isang malaking kamay na pumiga sa kanyang dibdib, tinatanggalan siya ng hangin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Sinubukan niyang humakbang palapit para yakapin sila, para ipaintindi sa kanila. Pero ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang huling nakita niya ay ang gulat sa mukha ni Miguel at ang walang emosyong mukha ni Ara. Bago nilamon ng dilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig. Bumagsak si Mama. Ilang segundo, hindi makagalaw si Miguel. Ang sigaw na gustong kumawala sa kanyang lalamunan ay naipit. Naging isang mahinang ungol na walang tunog. Ang tanging gumagana sa kanya ay ang kanyang mga mata, nakatitig sa nakahandusay na katawan ng kanilang ina sa sahig na kawayan. Ang platito ng mangga ay nabasag sa tabi nito. Ang dilaw na prutas ay kumalat na parang mantsa ng dugo sa ilalim ng maputing ilaw. Si Leo ang unang nakakilos. Miguel, tulungan mo ako. Ang sigaw ng kanyang kuya ang gumising sa diwa ni Miguel. Bigla, ang buong mundo ay umandar sa napakabilis na paraan. Binuhat nila ang kanilang ina. Magaan. Napakagaan na para bang isang tuyong dahon na lang ito
na walang laman. "Ara, ihanda mo ang sasakyan," utos ni Leo. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala ng sindak. Ang tanging naririnig ni Miguel ay ang mabilis na paghinga ni Ara. Habang nagmamaneho, ang paulit-ulit na pagmumura ni Leo at ang sarili niyang puso na dumadagundong sa kanyang tainga. Sa likod, nakahiga ang ulo ng kanilang ina sa kanyang mga hita. Maputla ang mga labi nito, malamig ang balat. "Kasalanan ko to, kasalanan namin," paulit-ulit na sinasabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Sa waiting room ng ospital, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa kanyang damit, sa kanyang balat, sa kanyang kaluluwa. Naupo silang tatlo sa isang mahabang upuang metal. Magkakatabi, pero parang may isang malawak na bangin na naghihiwalay sa kanila. Walang nagsasalita, walang nagtitinginan. Si Leo ay nakatingin sa malayo. Ang panga ay mariing nakatikom. Si Ara ay nakatitig sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Perpektong nakakuyom na, para bang nagpipigil ng isang bagay. Si Miguel naman ay nakatitig sa pintong nilabasan ng doktor kanina. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Maya-maya, may pamilyar na boses na tumawag sa kanila. "Mga pamangkin ko!" Dumating si Tita Lorna, hingal na hingal, may pagkukunwaring pag-aalala sa muka. "Nabalitaan ko ang nangyari. Diyos ko, kumusta ang mama ninyo?" Walang sumagot. Lumapit si Lorna at umupo sa tabi ni Leo. "Kawawa naman ang kapatid ko," sabi nito. Ang boses ay puno ng awa. "Siguro sa sobrang pag-iisip sa mga problema niya. Alam mo na, ang mga bayarin, ang mga plano niya sa lupa. Nakaka-stress talaga ang mga ganyang bagay." Ang mga salita ni Lorna ay banayad, pero may lason. Isang paalala na ang nangyari ay hindi nila kasalanan, kundi resulta ng mga lihim na ginagawa ng kanilang ina. Sakto namang lumabas ang doktor. "Pamilya po ni Ginang Rada?" Sabay-sabay silang tumayo. "Kami po," sagot ni Leo. "Stable na ang pasyente, pero kailangan siyang manatili dito para sa masusing obserbasyon," sabi ng doktor. "Base sa aming pagsusuri, nakaranas siya ng stress-induced cardiomyopathy. Ang tawag din dito ay broken heart syndrome." "Broken heart syndrome?" Ulit ni Ara. Ang boses ay bahagyang napaos. "Oo, isang kondisyon kung saan biglang humihina ang puso dahil sa isang matinding physical o emotional na dagok," paliwanag ng doktor. Mayroon ba siyang pinagdadaanang mabigat na problema? O stress kamakailan? Nagkatinginan ang magkakapatid. Ang tanong ng doktor ay isang espadang tumusok sa kanilang mga konsensya. Kailangan niyang iwasan ang anumang uri ng stress. Importante ang payapang kapaligiran para sa kanyang paggaling. Dagdag pa ng doktor bago magpaalam. Naiwan silang muli sa katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas nakamamatay. Hinila ni Leo ang dalawang kapatid sa isang sulok, palayo kay Tita Lorna. "Narinig ninyo yon," sabi niya. "Ang boses ay mahina, pero mariin. Kailangan niya ng payapang kapaligiran. Hindi natin maibibigay yon sa kanya ngayon." "Anong ibig mong sabihin, kuya?" tanong ni Miguel, kinakabahan. "Aalis tayo," diretsong sagot ni Leo. "Ano?" Halos pasigaw na, sabi ni Miguel. "Hinaan mo ang boses mo," saway ni Ara. Kahit siya ay nagulat, pero walang emosyong mababasa sa kanyang mukha. "Iiwan natin si Mama? Ngayong may sakit siya at kailangan niya tayo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. "Ito nga ang dahilan kung bakit kailangan nating umalis," giit ni Leo. "Tayo ang stress niya, ang presensya natin, ang mga tanong natin, ang galit natin. Kung mananatili tayo, baka lalo lang siyang mapahamak. Hindi mo ba naiintindihan, Miguel?" "Pero, wala nang pero-pero," sabi ni Ara. Ang boses ay malamig. "Tama si Kuya.
Ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling. Hindi magbabago ang katotohanan na isinugal niya ang kinabukasan natin. Ang nangyari sa kanya ngayon ay resulta ng mga desisyon niya. Tumingin si Miguel kay Ara, naghahanap ng kahit kaunting awa, pero wala siyang nakita. Ang nakita niya ay ang mukha ng isang hukom na nagbabana ng hatol. Para din to sa kanya, sabi ni Leo, na para bang kinukumbinsi rin ang sarili. Kapag nakaipon na tayo, kapag kaya na nating tumayo sa sarili nating mga paa, babalikan natin siya. Ibabalik natin ang perang kinuha niya. Aayusin natin ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan nating lumayo. Nawalan ng lakas si Miguel. Paano lalabanan ang lohika ni Leo at Ara? Sila ang matatalino. Sila ang laging tama. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Rada, sa ilalim ng impluwensya ng gamot, tahimik silang umuwi. Hindi para manatili, kundi para mag-impake. Bawat damit na inilagay ni Miguel sa kanyang bag ay parang isang bato na idinadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng mga alaala. Ang tawanan nila sa sala, ang amoy ng luto ni Mama mula sa kusina, ang mga yakap nito bago sila matulog. Nagsulat si Leo ng isang maikling liham. Nag-iwan sila ng perang sapat para sa bayarin sa ospital at para sa mga susunod na araw. Inilagay nila ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ni Rada. Bago sila tuluyang umalis, tumigil si Miguel sa may pintuan at lumingon. Ang bahay na minsan ay puno ng init at pagmamahal, ay ngayon tila isang malamig at walang buhay na puntod. Sa bintana ng kwarto ni Mama, may isang munting ilaw na nakabukas, ang lampara na laging iniiwan nitong bukas para sa kanila. Isang paalala na kahit sa dilim, laging may naghihintay. Habang papalayo ang sinasakyan nilang bus, tinititigan ni Miguel ang papaliit na ilaw na yon hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa kadiliman ng gabi. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na susundan sa kanya sa mga darating na taon. Tama ba ito? Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Rada ay ang kulay puti, puting pader, puting kumot, puting kisame. Sumunod ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasaan siya? Bakit siya nandito? Sinubukan niyang bumangon, pero may biglang kumirot sa kanyang dibdib. Isang sakit na nagpaalala sa kanya ng lahat. Ang mga dokumento, ang mga mukha ng kanyang mga anak, ang mga salitang tumusok sa kanyang puso. Leo? Ara? Miguel? Mahina ang kanyang boses. Garalgal. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kwarto. Walang tao. Mag-isa lang siya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng gamot. Gising na po pala kayo, Ginang Rada. Mabuti po ang pakiramdam ninyo. Nasaan? Nasaan ang mga anak ko? Iyon agad ang kanyang tanong, pilit na umuupo sa kama. Ngumiti ang nurse, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. Umalis na po sila kagabi pa, pero nag-iwan po sila nito para sa inyo. Iniabot ng nurse ang isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Rada habang ko kinukuha ito. Binuksan niya. Sa loob, may isang makapal na bungkos ng pera at isang nakatuping papel. Ang sulat ni kamay ng kanyang panganay. Manandyan po ang perang pambayad sa ospital. May sobra pa para sa mga gastusin ninyo sa mga susunod na araw. Kailangan po naming umalis. Para sa ikabubuti ng lahat. Para makapag-isip po kayo at para makapag-isip din kami. Mag-iingat po kayo palagi. Leo, walang mahal kita, walang patawad, walang babalik kami. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo na tumutulo sa kanyang puso. Dahan-dahan itong pinapatay. Napatingin siya sa pera. Kailanman ay hindi siya humingi sa kanila. Kailanman ay hindi niya ipinaramdam na kulang ang anumang kaya niyang ibigay. Pero heto sila ngayon. Binabayaran siya na parang isang estranghero. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Sinundan pa ng isa.
at isa pa. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Yumuko si Rada at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na hindi niya magawang isatinig. Pinirmahan niya ang kanyang sarili para makalabas ng ospital kahit patutol ang doktor. Wala siyang dahilan para manatili doon. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Ang paglalakad pa uwi ay ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Bawat puno, bawat bahay, bawat pamilyar na mukha na nakakasalubong niya ay nagpapaalala sa kanya ng isang buhay na wala na. Nang marating niya ang kanilang tarangkahan, huminto siya. Tinitigan niya ang kanilang bahay. Dati, ito ang kanyang kanlungan. Ngayon, mukha itong isang musoleo, isang libingan ng mga alaala. Pinihit niya ang siradura at pumasok. Ang bigat ng katahimikan ang unang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang nakakabingi. Walang tawanan ni Miguel. Walang tunog ng mga pahina ng libro na binubuklat ni Ara. Walang seryosong boses ni Leo. Wala. Pumasok siya sa kwarto ng mga lalaki. Maayos ang kama, na para bang walang natulog dito. Binuksan niya ang aparador ni Leo. Iilang lumang damit na lang ang natira. Ganoon din sa aparador ni Miguel. Sunod niyang pinuntahan ang silid ni Ara. Ang mga libro sa mesa nito ay wala na. Ang unan sa kama ay hindi na amoy shampoo ng kanyang dalaga. Napaluhod si Radha sa gitna ng silid. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Ang 20 taon ng pag-aalaga, pagmamahal, at sakripisyo? Ang lahat ba ay mauuwi lang sa isang bahay na walang laman? Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon, nakatulala sa kawalan. Ang tanging gumising sa kanya ay ang isang katok sa pinto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang tumayo para buksan ito. Si Lorna, nakatayo sa labas, may daladalang isang basket ng pagkain. Ang mukha nito ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Radha, nabalitaan ko. Nakalabas ka na pala. Kumusta ka na? Sabi nito, dire-diretsyong pumasok sa loob. Nagdala ako ng pagkain. Sigurado akong hindi ka pa kumakain. Hindi sumagot si Radha. Umupo lang siya sa isang silyang yantok sa sala. Inilapag ni Lorna ang basket sa mesa. Umupo ito sa tapat ni Radha. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nasaan na sila? Tanong ni Lorna. Ang boses ay nagbago, naging mas matalas. Ang mga pinalaki mong ahas? Nag-angat ng tingin si Radha. Umalis na sila. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Lorna. Isang ngising puno ng tagumpay. Mabuti naman. Natauhan din sila sa wakas. Nakita rin nila kung anong klaseng tao ka talaga. Ano bang kailangan mo, Lorna? Pagod na tanong ni Radha. Ang kailangan ko? Tumawa si Lorna, isang tawang walang kagalakan. Ang gusto ko ay kung ano ang dapat na sa akin sa simula pa lang. Itong lupa, itong bahay. Pamana ito ng papa nila, oo. Pero dugot laman ko ang kapatid ko. Ikaw? Ano ka ba? Isang dayo na sinuwerteng na pangasawa niya. Tumayo si Lorna at naglakad-lakad sa sala. Hinahaplos ang mga lumang muebles na para bang pag-aari na niya. Sinira mo ang buhay ng kuya ko sa mga luho mo. At ngayon, sinubukan mo ring sirain ang kinabukasan ng mga pamangkin ko. Mabuti na lang at namulat sila sa katotohanan. Mabuti na lang at nakinig sila sa akin. Ngayon lang naintindihan ni Radha ang lahat. Ang mga dokumento, ang perpektong tiyempo. Si Lorna ang may pakana ng lahat. Ikaw, bulong ni Radha. Ikaw ang gumawa nito. Humarap si Lorna sa kanya. Ang pagkukunwaring awa ay tuluyan nang naglaho sa mukha nito. Pinalitan ito ng purong pagkasuklam. Ako nga. At wala ka nang magagawa. Iniwan ka na nila, Radha. Mag-isa ka na lang. At sa mata ng batas, sa mata ng mga pamangkin ko, ikaw ang kontrabida. Lumapit ito sa kanya. Inilapit ang mukha.
Ang mga mata nito ay parang mga nagbabagang uling. Hindi ka nila tunay na minahal. Hindi ka nila itinuring na tunay na ina. Dahil ang dugo ay palaging mas malapot kaysa sa tubig. At ngayon, maghanda ka ng umalis sa bahay ng kuya ko. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang unang bumati kay Leo pagkagising niya, malayo sa amoy ng kapeng inihahanda ni Rada tuwing umaga, malayo sa amoy ng sinangag. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang maruming kisame na may mga mantsa ng tubig ulan. Isang maliit na kwarto lang ito na kanilang pinaghahatian. Siya at si Miguel ay natutulog sa sahig gamit ang isang manipis na kutsyon. Si Ara ay nasa isang lumang papag sa kabilang sulok. Ito ang bago nilang buhay. Isang buhay na pinili niya. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi magising ang mga kapatid. Tiningnan niya sila. Si Ara, kahit tulog, ay nakayakap sa isang makapal na libro na para bang iyon na lang ang natitira niyang kakampi sa mundo. Si Miguel naman ay baluktot, ang mukha ay bakas ang lungkot na hindi nito maipakita kapag gising. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Leo sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Mabilis niya itong iwinaksi. Ginawa ko ito para sa kanila, sabi niya sa sarili. Para protektahan ang kinabukasan nila. Pumunta siya sa maliit na banyo at naghilamos. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin. Ang mga mata niya ay may maitim na bilog sa ilalim. Ang dati sigla sa kanyang muka ay napalitan ng pagod at determinasyon. Paglabas niya, gising na si Ara. "Kuya, saan ka pupunta? Ang aga pa." Tanong nito habang nag-aayos ng gamit para sa eskwela. "May kailangan lang akong asikasuhin para sa scholarship ko." Pagsisinungaling niya. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi niya pwedeng sabihin na ang inaasikaso niya ay isang trabaho sa construction site sa kabilang bayan. Isang trabahong kinukuha niya araw-araw para lang may pangkain sila at pambayad sa upa. "Sigurado ka, kuya?" Tanong ni Ara na parang may nararamdamang mali. "Yung perang binibigay mo sa amin, saan galing?" "Malaki yon para sa isang scholarship advance." "Huwag mo nang alalahanin yon," sabi ni Leo. Pilit na ngumingiti. "Ang mahalaga, makapagtapos ka. Makapagtapos tayong lahat. Ako ang bahala." Bago pa man makasagot si Ara, umalis na siya. Ang bigat ng bawat sako ng semento na pinapasan niya ay ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ang init ng araw na tumatama sa kanyang likod ay ang apoy ng kanyang ambisyon. Ang bawat patak ng pawis ay isang paalala ng kahirapang ayaw na niyang balikan. Sa tanghalian, habang ang ibang mga trabahador ay nagtatawanan, naupo siya sa isang sulok, mag-isa. Tinitingnan niya ang kanyang mga palad. Ang balat na dati sanay lang sa paghawak ng ballpen at libro ay ngayon puno na ng kalyo at paltos. Ito ba ang buhay na pinangarap niya? Ang maging isang CEO? Napabuntong hininga siya. Pansamantala lang to. Kapag nakatapos si Ara at naging abogado, kapag nakakuha siya ng magandang trabaho, aahon din sila. Ibabalik nila sa kanilang ina ang lahat ng kinuha nito. At pagkatapos, marahil, maaari na silang magpatawad. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang contacts. Nakita niya ang pangalan doon. Mama. Ilang segundo niyang tinitigan iyon. Ang kanyang hinlalaki ay nagbadyang pindutin ang call button. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang itanong kung kumusta na ito. Kung umiinom ba ito ng gamot. Kung namimiss ba sila nito. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, binuksan niya ang kanyang gallery. Tiningnan niya ang litrato ng mga dokumentong ibinigay ni Tita Lorna. Ang loan agreement. Ang deed of sale. Ang pirma. Muling tumigas ang kanyang puso. Ito ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit sila nagtitiis ngayon. Kinagabihan, pag-uwi niya, dala ang kaunting ulam na nabili niya sa karinderya.
naabutan niyang nag-aaway na naman sina Ara at Miguel. Hindi na ako papasok bukas. Maghahanap na lang ako ng trabaho para makatulong kay kuya. Sigaw ni Miguel. Huwag kang mag-isip ng ganyan, sagot ni Ara. Ang pag-aaral natin ang tanging paraan para makaalis tayo sa sitwasyong to. Yan ang gusto ni kuya. Pero nakikita mo ba si kuya? Pagod na pagod siya. Namamayat na siya. Habang tayo nakaupo lang. Tumigil na kayo. Awat ni Leo. Ang boses niya ay pagod. Pero may awtoridad. Natahimik ang dalawa. Naupo silang kumain sa sahig gamit ang isang maliit na karton bilang mesa. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga kutsara't tinidor. Sa gitna ng katahimikan, muling naramdaman ni Leo ang bigat. Ang bigat ng pagsisinungaling. Ang bigat ng pagsasakripisyo. Ang bigat ng pagiging kuya. Pagkatapos kumain, habang nag-aayos siya ng kanilang tutulugan, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat. Alam ko ang ginawa ninyo sa nanay ninyo. Magsisisi kayo. Napatigil sa paghinga si Leo. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan na para bang may isang baldeng yelo na biglang ibinuhos sa kanya. Sino to? Paano niya nalaman? Isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang takot na baka ang katotohanang pinanghahawakan niya ay hindi pala ang buong katotohanan. Ang isang text message ay hindi ebidensya. Iyon ang unang sinabi ni Ara sa kanyang sarili nang ipakita sa kanya ni Leo ang mensahe sa cellphone nito. Ang sino mang may galit sa kanila ay maaaring magpadala niyon. Isang gawaing paninira, isang walang kwentang pananakot. Baka isa sa mga kaibigan ni Mama, sabi niya kay Leo. Pilit na pinapanatili ang lamig sa kanyang boses. O baka si Tita Lorna mismo, para lalo tayong magalit kay Mama. Hindi ko alam, Ara. Pero iba ang pakiramdam ko dito, sagot ni Leo. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Pinilit ni Ara na huwag pansinin. Isang text message lang yon. Mayroon silang mga dokumento. Mayroon silang mga pirma. Iyon ang mga bagay na may bigat sa batas. Iyon ang mga bagay na pinaniniwalaan niya. Pero sa mga sumunod na araw, ang 2 pangungusap na yon ay hindi siya tinantanan. Sumisingit ito sa kanyang isipan habang nag-aaral siya. Naririnig niya ito sa gitna ng katahimikan ng gabi. Alam ko ang ginawa ninyo sa nanay ninyo. Magsisisi kayo. May isang bagay sa mensaheng yon, isang bigat, isang katiyakan na bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Isang hapon sa library ng kanilang eskwelahan, hindi siya mapakali. Kahit ang mga makakapal na libro ng batas sa kanyang harapan ay hindi makuha ang kanyang buong atensyon. Ang mga letra sa aklat ay nagsasayawan sa kanyang paningin, bumubuo ng mga salita mula sa text message. Sino to? Paano niya nalaman? At higit sa lahat, bakit? Ang isang magaling na abogado ay hindi nag-iiwan ng bato na hindi nakataob. Kinukuha niya ang lahat ng anggulo. Sinusuri niya ang lahat ng posibilidad. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Mayroon siyang kaklase, si Ben, na magaling sa teknolohiya. Isang pabor lang, isang maliit na pabor. Ben, pwede mo bang malaman kung kanino nakarehistro ang numerong ito? Sinend niya ang numero kasama ang mensahe. Ang sagot ay dumating pagkatapos ng 1 oras. Ara, medyo mahirap kasi prepaid. Pero ayon sa GCash records na nakalink sa number, ang pangalan na lumalabas ay Nena de la Cruz. Tagabayan natin. Nena de la Cruz. Walang sinasabi sa kanya ang pangalang yon. May iba pa bang impormasyon? Reply niya. May maliit siyang negosyo sa bayan, isang sanglaan. Aling Nena's Pawn Shop. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang ballpen. Gumulong ito sa mesa at nahulog sa sahig. Lumikha ng isang maliit na tunog sa katahimikan ng library. Pero hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata
ay nanatiling nakatutok sa screen ng cellphone. Sanglaan, parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. Bigla niyang naalala ang mga bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. Ang mga hikaw na perlas ng kanyang ina na bigla na lang hindi na nito isinusuot. Ang manipis na gintong pulseras na laging nasa kamay nito na isang araw ay nawala na lang. At ang kwintas, ang huling alahas na bigay daw ng kanilang ama na hindi na niya muling nakita pagkatapos ng araw na nag-away sila. Laging sinasabi ng kanilang ina na naitago lang o nawawala. At naniwala sila. Ang sabi ni Tita Lorna, gastadora ang kanilang ina, na maluho ito. Pero kung maluho ito, bakit nito ibebenta ang mga alahas nito? Ang mga alaala ng kanilang ama, hindi magtugma. Ang isang piraso ng puzzle ay hindi umaangkop sa larawang binuo ni Tita Lorna sa kanilang isipan. Ang isang ebidensya ay sumasalungat sa isa pa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-aalinlangan. Umuwi siya ng gabing iyon na may dalang bigat sa dibdib. Nakita niya si Leo na nagbibilang ng kaunting perang kinita nito sa buong araw. Ang pagod ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Kuya, simula niya, maingat sa bawat salita. Yung mga dokumentong ibinigay sa atin ni Tita Lorna, naisip mo ba kung paano niya nakuha yon? Nag-angat ng tingin si Leo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang isang deed of sale, lalo na kung may kinalamang malaking korporasyon, ay confidential. Ang isang loan agreement ay pribado sa pagitan ng umuutang at ng nagpapautang. Paano nagkaroon si Tita Lorna ng kopya ng lahat ng yon? Natigilan si Leo. Hindi pa niya yon naisip. Masyado siyang nabulag ng galit at takot para kwestiyonin ang pinagmulan ng mga ebidensya. Sa siguro may kakilala siya sa loob, sabi ni Leo. Pero kahit siya ay hindi na sigurado sa kanyang sinasabi, tinitigan ni Ara ang kanyang kuya. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pag-alinlangan na nagsisimula nang mamuo sa kanyang puso. Ang pader na itinayo nila laban sa kanilang ina, nagawa sa galit at pagkabigo, ay nagkaroon ng unang bitak. Isang maliit na bitak lang, pero sapat na para makapasok ang isang sinag ng duda. Kailangan niyang malaman ang totoo, hindi bilang anak na nasaktan, kundi bilang isang abogado na naghahanap ng hustisya. Kuya, sabi niya, ang kanyang boses ay desidido. Kailangan kong umuwi sa bayan bukas. Bakit? May mga libro akong naiwan sa bahay. Mahahalagang libro. Kailangan ko para sa pag-aaral ko. Isang kasinungalingan, pero isang kasinungalingang kailangan niyang gawin. Ang totoo, hindi libro ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay mahanap si Aling Nena. Ang pagbabalik ay mas mahirap kaysa sa pag-alis. Habang papalapit ang sinasakyan niyang bus sa kanilang bayan, bawat pamilyar na tanawin, ang arko na may nakasulat na maligayang pagdating, ang malaking puno ng akasya sa plaza, ang lumang kampanaryo ng simbahan ay hindi na nagbibigay ng aliw, kundi ng isang matinding kirot sa dibdib ni Ara. Para siyang isang kriminal na bumabalik sa lugar ng kanyang krimen. Naglakad siya sa mga kalsadang minsan niyang tinakbuhan bilang isang batang paslit. Ang mga ngangiti ng mga taong nakakasalubong niya ay parang mga akusasyon. Ang bawat Ara na pauwi ka ay parang isang sampal. Mabilis niyang natunton ang eskinita kung saan naroon ang sanglaan. Isang maliit na pwesto lang iyon na nasa pagitan ng isang barberya at isang tindahan ng bigas. Sa itaas ng rehas na bakal, may isang kupas na karatula. Aling Nena's Pawn Shop. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang loob ay maliit at medyo madilim. Isang matandang babae na may makapal na salamin ang nag-angat ng tingin mula sa kanyang kinukwentang mga resibo. Magandang hapon, Ineng. Anong maipaglilingkod ko? Tanong nito. Kayo po ba si Aling Nena? Tanong ni Ara. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kumunot ang noo ng matanda. Ako nga.
Bakit? Ako po si Ara. Anak po ako ni Rada. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Aling Nena. Nawala ang magiliw ng ngiti. Pinalitan ito ng isang malamig at mapanuring tingin. At ano ang kailangan mo sa akin? May natanggap po kaming text message. Galing po sa inyo. Ibinaba ni Aling Nena ang hawak na ballpen. Sumandal ito sa kanyang silya at tinitigan si Ara ng matagal na para bang sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Kaya pala, sabi nito sa wakas, dumating din ang araw na ito. Inaasahan ko na. Aling Nena, hindi ko po maintindihan. Bakit po kayo nag-text? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Bata ka pa. Matalino ka, sabi ng nanay mo. Pero minsan, ang sobrang talino ay nakakabulag. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Giit ni Ara. Ang nanay mo. Simula ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pait. Halos 2 taon siyang pabalik-balik dito. Sa tuwing kinakapos kayo ng pambayad sa eskwela, sa tuwing may kailangan kayong libro o gamit para sa proyekto, dito ang takbo niya. Binuksan ni Aling Nena ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang mesa. Inilabas niya ang isang makapal na logbook. Binuklat niya ito. Tingnan mo, sabi nito, at itinuro ang isang pahina. Lumapit si Ara. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina, paulit-ulit na nakasulat. At sa tabi ng bawat pangalan, ang deskripsyon ng bagay na isinangla. Hikaw na perlas, gintong pulseras, relos na dekwerdas, lumang singsing na may sapiro. Ang lahat ng alahas na nawala o naitago ay naroon. Bawat isa ay isang sakripisyo. Ang huli niyang dinala dito, pagpapatuloy ni Aling Nena at itinuro ang huling entry, ay ang kwintas na bigay daw ng papa ninyo. Umiiyak siya habang inaabot sa akin. Sabi niya, para sa tuition ni Ara. Sabi niya, mas mahalaga ang kinabukasan mo kaysa sa anumang alaala. Naramdaman ni Ara na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang mga letra sa logbook ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pero yung mga utang, yung pagbebenta ng lupa? Naguguluhang tanong niya. May mga dokumento kaming nakita. Tumawa si Aling Nena, isang tawang puno ng awa. Mga dokumento? Ineng, ang papel ay papel lang, madaling pekein. Pero ang sakripisyo ng isang ina, hindi kailanman maipagkukunwari. Huminga ng malalim si Aling Nena bago ibinunyag ang pinakamabigat na katotohanan. Walang bagong utang ang mama mo, Ara. Ang binabayaran niya ay ang mga lumang utang na iniwan ng papa ninyo. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa buong pagkatao ni Ara. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umikot ang kanyang paligid. Ano? Nalugi sa negosyo ang papa mo bago siya namatay. Malaki ang pagkakautang niya. Ipinangako ng mama mo sa kanya na hindi niya hahayaang malaman ninyo para hindi masira ang imahe ng ama ninyo sa paningin ninyo. Kaya sa loob ng maraming taon, mag-isa niyang pinasan ang lahat. Nagtrabaho siya. Nagbenta siya ng mga kagamitan. At nang wala nang natira, dito na siya nagsimulang pumunta. Isinakripisyo niya ang lahat para lang mabayaran ang utang ng inyong ama at maprotektahan ang nag-iisang lupang pamana sa inyo. Ang bawat salita ni Aling Nena ay isang matalim na kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa puso ni Ara. Ang katotohanang pinanghawakan niya, ang ebidensyang pinaniwalaan niya, ang hatol na ibinaba niya sa sarili niyang ina, lahat ay kasinungalingan. Isang malupit, napakalaking kasinungalingan. Hindi na niya alam kung paano siya nakalabas sa sanglaan. Naglakad siya na parang isang kaluluwang ligaw. Hindi alintana ang mga taong nababangga niya. Ang ingay ng palengke ay nawala. Ang init ng araw ay hindi niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat.
ang nakakaduwal na bigat ng kanyang pagkakamali. Sila ang kontrabida, sila ang nanakit, sila ang pumatay sa puso ng kanilang ina. Nakarating siya sa tapat ng kanilang bahay nang hindi namamalayan. Ang bahay na nilayasan nila. Ang bahay na pinagkaitan nila ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bumukas ito. Pumasok siya. Ang alikabok ay makapal na. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ina. Ang lahat ay nasa ayos pa rin na para bang naghihintay lang ito sa kanilang pagbabalik. Lumuhod siya sa tabi ng lumang baul sa paanan ng kama ni Rada. Ang baul kung saan nito itinatago ang lahat ng mahahalagang bagay. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, wala nang alahas, wala nang magagandang damit. Ang tanging laman nito ay mga lumang litrato nilang magkakapatid, isang tumpok ng mga resibo ng bayad sa eskwela, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na kwaderno, ang talaarawan ng kanilang ama. Ang papel ay luma na, naninilaw sa mga gilid. Ang tinta ay bahagyang kumupas na, pero ang sulat kamay ay malinaw pa rin. Puno ng emosyon na tila ba kahapon lang isinulat. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuklat niya ang bawat pahina ng lumang kwaderno. Mahal kong talaarawan, basa niya sa unang entry. Sinabi sa akin ni Rada ngayon na nagdadalang tao siya. Magiging tatay na ako. Hindi ko maipaliwanag ang saya. Ito na ang simula ng lahat. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang saya ay unti-unting napalitan ng lungkot, pag-aalala, at sa huli, desperasyon. Nakasulat doon ang lahat, ang pagkalugi ng negosyo, ang mga maling desisyon, ang mga utang na lumobo na parang isang halimaw na handang lamunin sila ng buo. Sinabi ko kay Rada ang lahat. Umiyak siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa sa akin. Niyakap niya ako at sinabing, "Dalawa tayong haharap dito. Hindi kita iiwan." Paano ako nagkaroon ng ganitong suwerte sa isang babae? At sa mga huling pahina, ang pinakamasakit sa lahat. Sabi ng doktor, hindi na magtatagal ang puso ko. Ang stress, ang utang, unti-unti akong pinapatay nito. Pero ang pinakakinatatakutan ko ay ang pag-iwan sa kanila na walang-wala. Ipinangako sa akin ni Radha. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para mabayaran ang mga utang ko. Sabi niya, hindi niya hahayaang malaman ng mga bata ang mga pagkakamali ko. Sabi niya, aalagaan niya sila. Siya ang aking anghel, ang aking lakas, ang aking huling pag-asa. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin ninyo ako, mga anak. Doon na bumuhos ang mga luha ni Ara. Hindi na niya napigilan. Bawat salita ay isang dagok. Bawat pangungusap ay isang pag-amin sa katotohanang binalewala nila. Ang kanilang ama ay hindi perpekto. Ang kanilang ina ay isang bayani. Niyakap niya ang talaarawan, idiniin sa kanyang dibdib, na para bang sa paggawa niyon ay mababawasan ng sakit, ang pagsisisi, ang bigat na halos dumurog sa kanyang pagkatao. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ang kanyang mga hikbi ang tanging tunog sa katahimikan ng bahay. Ara? Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto sina Leo at Miguel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ka sumasagot sa mga tawag namin. Nag-alala kami, kaya sumunod na kami. Sabi ni Leo. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Miguel, mabilis na lumapit sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Sa halip nanginginig niyang iniabot ang talaarawan. Naguguluhang kinuha ito ni Leo. Nagsimula siyang magbasa. Si Miguel ay sumilip sa kanyang balikat. Habang nagbabasa sila, nakita ni Ara ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging hindi paniniwala. At ang hindi paniniwala ay naging isang malalim,
nakakayanig na realisasyon. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Leo na para bang ang lahat ng bigat na pinapasan nito ay biglang naging doble. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit. Hindi, bulong ni Leo. Hindi totoo to. Totoo, kuya, sabi ni Ara. Ang boses ay basag. Lahat, ang pagsasangla, ang mga sakripisyo, ang mga kasinungalingan ni Tita Lorna, lahat. Sakto namang bumukas ang pinto sa sala. Isang pamilyar na yabag ang kanilang narinig. Mga anak, ang boses ng kanilang ina. Pumasok si Rada sa silid, galing sa palengke. Natigilan ito nang makita silang tatlo. Ang dala nitong bayong ng gulay ay nabitawan, kumalat ang laman sa sahig. Bumalik kayo, sabi nito. Ang boses ay pinaghalong saya at takot. Walang nakakilos, walang nakapagsalita. Ang bigat ng katotohanan ay pumuno sa silid. Mas makapal pa kaysa sa alikabok. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang malakas na pagbukas ng pinto sa labas. Rada, lumabas ka dyan! Ang matinis na boses ni Tita Lorna. Pumasok ito sa bahay na parang isang buhawi, kasama ang isang lalaking nakabarong. May iwi na wagayway itong mga papel. Ano to? Family reunion? Mapanuyang tanong nito nang makita ang magkakapatid. Natigilan ito sandali, ngunit mabilis na nakabawi. Mas maganda para masaksihan ninyong lahat ang pag-alis ng babaeng nanloko sa inyo. Humarap ito kay Rada. Ito na ang eviction notice, Rada. Pinirmahan ng korte. May 1 linggo ka para lisanin ang pamamahay ng kuya ko. Tita, tama na. Sigaw ni Miguel, hindi na makapagtimpi. Ngumisi si Lorna. Bakit, Miguel? Kakampihan mo pa rin ba siya matapos niyang subukang ipagbili ang lupa ninyo? Hindi niya ginawa yon, sagot ni Leo. Ang boses niya ay mababa at puno ng galit na ngayon ay nakatutok na sa tamang tao. Tumawa si Lorna. Talaga? At ano ang patunay ninyo? Ang salita ng isang babaeng sinungaling laban sa mga dokumentong pinirmahan niya? Hinawakan ni Rada ang braso ni Leo. Mga anak, huwag na. Hayaan ninyo na. Pakiusap nito. Handa na namang isakripisyo ang sarili. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Dahan-dahang pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang dating anyo ng isang nasaktang anak ay nawala. Pinalitan ito ng tindig ng isang abogado. Ang kanyang mga mata, kahit pa namumugto, ay nagliliyab sa determinasyon. Tapos na ang oras mo, tita, sabi ni Ara. Ang boses ay malamig at matatag. Napatingin sa kanya si Lorna, bahagyang nagulat sa biglaang pagbabago. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, tapos na, ulit ni Ara. Lumakad siya palapit. Kinuha ang talaarawan mula sa kamay ni Leo. Akala mo, perpekto ang plano mo. Pero may isang bagay kang hindi isinama sa kalkulasyon mo, ang katotohanan. Itinaas niya ang talaarawan. At ang katotohanan ay nakasulat dito. Ngumisi si Lorna, pero kitang-kita na ang kaba sa kanyang mga mata. Isang lumang kwaderno? Yan ang panlaban mo sa mga dokumento ko? Oo, sagot ni Ara. At higit pa dyan. Lumakad siya palapit kay Lorna hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang bahay na ito ay hindi na pag-aari ng papa, tita. Matagal na. Bago siya mamatay, inilipat na niya ang titulo nito sa pangalan namin sa aming tatlo. Napanganga si Lorna. Imposible. Kasinungalingan. Hindi, sabi ni Ara. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Isa itong legal na dokumento na nakatago sa ilalim ng baul na ito sa loob ng 20 taon. Isang bagay na hindi mo kailanman naisip na hanapin. Humarap siya sa kanilang ina, sa kanyang mga kapatid, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang pag-asa.
Kaya hindi mo kami pwedeng paalisin, Tita Lorna. Pagtatapos ni Ara, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dahil ikaw ang nakatapak sa pag-aari namin. Ang katahimikan na sumunod sa sinabi ni Ara ay mas matindi pa sa anumang sigaw. Nakatitig si Lorna kay Ara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi paniniwala at dahan-dahang gumagapang na takot. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, pinalitan ng isang maputlang anyo. Kasinungalingan, pabulong niyang sabi na para bang kinukumbinsi ang sarili. Nagsisinungaling ka. Talaga ba? Tanong ni Ara, kalmado. Itinuro niya ang baul. Nandoon sa ilalim, isang brown envelope na selyado pa. Nakapangalan sa aming tatlo. Gusto mong tawagin natin ngayon din ang abogado ng pamilya para kumpirmahin. Ang bawat salita ni Ara ay isang martilyong pumupukpok sa huling pader ng depensa ni Lorna. Napatingin si Lorna sa lalaking kasama niya, naghahanap ng suporta, ngunit ang lalaki ay dahan-dahang umatras na para bang ayaw madamay sa gulo. Peke ang mga dokumento mo, tita. Pagpapatuloy ni Ara. Peke ang deed of sale. Peke ang loan agreement. At alam na alam namin kung sino ang gumawa ng mga pekeng pirma. Dito na sumingit si Leo. Lumakad siya palapit. Ang kanyang katawan ay isang tore ng galit na ngayon ay mayroon ng tamang paglalagyan. Ginamit mo kami, tita, sabi niya. Ang boses ay mababa at nagbabaga. Ginamit mo ang ambisyon ko. Ginamit mo ang takot ko sa kahirapan. Ginamit mo ang pagmamahal namin sa aming ama para sirain ang aming ina. Pati ako. Sigaw ni Miguel. Ang mga kamao ay nakakuyom. Pinaniwala mo ako. Naniwala ako sa lahat ng lason na sinabi mo. Umatras si Lorna, napasandal sa pader. Wala na ang dating tapang. Wala na ang mapanuyang ngiti. Ang natira na lang ay isang babaeng talunan na corner ng sarili niyang kasamaan. Hindi ninyo naiintindihan. Nagmamakaawang sabi nito. Dapat sa akin to, sa pamilya natin, hindi sa kanya. Itinuro niya si Rada na hanggang ngayon ay tahimik lang na nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang lahat na para bang isang panaginip. Pamilya? Ulit ni Leo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sinira mo ang pamilya namin. Para sa isang pirasong lupa? Para sa pera? Dito na nagsalita si Rada sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay mahina, pagod, pero malinaw. Umalis ka na, Lorna. Napatingin silang lahat sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, sa pamilya mo, palalayasin mo lang ako. Hindi makapaniwalang tanong ni Lorna na tila ba naghahanap pa ng isang huling pagkakataon para sa gulo. Oo, sagot ni Rada at sa kanyang mga mata, walang galit. Tanging isang malalim, nakakapanghinang pagod. Dahil hindi ako katulad mo, umalis ka na bago pa may masabi o magawa ang mga anak ko na pagsisisihan nilang lahat. Ang sinabi ni Rada ay hindi isang banta, kundi isang pakiusap. Isang huling pag-aako ng responsibilidad bilang isang ina, ang protektahan ang kanyang mga anak, kahit pa sa kanilang sariling galit. Tinitigan ni Lorna si Rada. Pagkatapos ay ang tatlong magkakapatid na nakatayo sa harapan nito na parang isang pader na hindi na kayang gibain. Walang na siyang kakampi. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng bahay, kasunod ang lalaking kanina pa gustong umalis. Ang kanilang pag-alis ay kasing bilis ng kanilang pagdating. Nag-iwan ng isang bakas ng katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Nang magsara ang pinto, tila ba may isang malaking bigat na nawala sa hangin. Ngunit pinalitan ito ng isa pang uri ng bigat, ang bigat ng katotohanan. Dahan-dahang lumingon ang tatlong magkakapatid. Lahat ng kanilang atensyon ay natuon sa kanilang ina. Nakatayo lang si Rada doon, nakatingin sa kanila.
Ang kanyang mukha ay isang blangkong papel na para bang natatakot siyang magpakita ng anumang emosyon. Si Miguel ang unang humakbang, mabagal, nanginginig, na para bang bawat hakbang ay isang napakalaking pagsubok. Nang makarating siya sa harapan ni Rada, lumuhod siya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ng kanyang ina. At doon, sa sahig na puno ng alikabok at nagkalat na gulay, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, hagulgol na puno ng pagsisisi ng isang batang nagkamali. Mama, patawarin mo po ako, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawad, Mama. Sunod na lumapit si Ara. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Lumuhod din siya sa tabi ni Miguel. Kasalanan ko po ang lahat, Ma. Sabi niya, ang boses ay basag. Ako ang humusga sa inyo. Ako po, patawad. Tumingin si Rada sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula na ring mamuo ng luha. Ang huling lumapit ay si Leo, ang pinakamatigas, ang pinakamatatag. Nakatayo lang siya sa harapan ni Rada, hindi makaluhod, hindi makapagsalita. Nakita ni Rada sa kanyang mga mata ang isang digmaan, ang pride laban sa pagsisisi. Dahan-dahang itinaas ni Rada ang kanyang kamay, nanginginig. Inilapat niya ito sa pisngi ni Leo. Sa sandaling iyon, ang huling pader na itinayo ni Leo ay gumuho. Yumuko siya, isinubsob ang kanyang muka sa balikat ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, mula noong sila ay mga bata pa, narinig ni Rada ang kanyang panganay na umiyak. Walang tunog. Tanging ang panginginig ng kanyang malapad na balikat. Niyakap ni Rada ang kanyang 3 anak, ang kanyang mga nawawalang tupa, ang kanyang mga sugatang anghel. Hindi na niya kailangan ng anumang salita. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Ang bigat ng kanilang mga katawan, ang init ng kanilang mga luha, ang tunog ng kanilang mga hikbi. Iyon na ang pinakamatamis na pag-amin. Iyon na ang pinakamagandang pagbabalik. Sa gitna ng isang bahay na minsan ay naging simbolo ng kanilang pagkakawatak-watak, sila ay muling nabuo. Basag, sugatan. Ngunit magkakasama, walang salitang namagitan sa kanila ng gabing iyon. Ang kanilang mga kilos ang nagsilbing wika. Si Leo, na hindi na bumalik sa construction site, ang naglinis ng buong bahay. Bawat alikabok na kanyang pinunasan ay parang isang pagkakamaling sinusubukan niyang itama. Bawat basurang kanyang inilabas ay parang isang bigat na tinatanggal sa kanyang konsensya. Si Ara, na ipinagpaliban muna ang pagbabalik sa Maynila, ang nagluto ng hapunan. Ang adobo, ang paborito nilang lahat. Habang naghihiwa siya ng bawang at sibuyas, ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa mga sangkap. Luha ng pagsisisi, ngunit ngayon ay may kasama ng kaunting pag-asa. Si Miguel naman ay hindi umalis sa tabi ng kanilang ina. Inalalayan niya itong maupo. Ikinuha niya ito ng tubig. Maingat niyang inayos ang mga gulay na nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati laging nakakuyom sa galit, ay ngayon puno ng pag-aalaga. Si Rada, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay naupo lang. Pinanood niya ang kanyang mga anak. Ang bawat galaw nila ay isang tula. Ang bawat tingin na ipinupukol nila sa kanya ay isang pangako. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Isang espasyo kung saan ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom. Pagkatapos kumain, naupo silang 4 sa sala, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lumang bombilya. Si Leo ang unang nagsalita. Ma, sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Wala pong sapat na salita para sabihin kung gaano kami nagsisisi. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo. Ayusin ko po ang lahat. Babalik ako sa pag-aaral. Magtatapos ako.
Ibabalik ko po sa inyo ang lahat ng isinakripisyo ninyo. Doble, triple. Sumunod si Ara. Ako din po, Ma. Gagamitin ko po ang pagiging abogado ko para siguraduhin wala nang sino man ang makakapanakit o makakapanloko sa inyo. Hinding-hindi na po mauulit ito. Pangako po. Tumingin si Miguel kay Radha. Ang kanyang mga mata ay totoo at puno ng determinasyon. At ako po, Ma, pangako, hindi na po ako magpapadalos-dalos. Mag-iisip po muna ako. Makikinig po muna ako. Hinding-hindi ko na po kayo sasaktan. Hinding-hindi na. Tinitigan sila ni Radha, isa-isa. Nakita niya sa kanilang mga muka ang bigat ng kanilang mga pangako. Ngunit nakita rin niya ang bigat ng kanilang pagkakasala na patuloy pa rin nilang pinapasan. Umiling siya ng dahan-dahan, isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga anak, simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon na parang isang agos ng tubig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi listahan ng mga utang na kailangang bayaran. Hindi ito kontrata na kailangang tuparin. Hinawakan niya ang kamay ni Leo. Pagkatapos ay ang kamay ni Ara at ni Miguel, pinagdugtong-dugtong ang mga ito sa kanyang kandungan. Naintindihan ko kung bakit ninyo nagawa ang mga nagawa ninyo. Pagpapatuloy niya, nakita ko ang takot sa mga mata mo, Leo. Nakita ko ang uhaw sa hustisya sa mga mata mo, Ara. At nakita ko ang pagnanais na magprotekta sa mga mata mo, Miguel. Ang mga yon ay galing din sa pagmamahal. Nagkamali lang kayo ng paraan. Huminga siya ng malalim. Pinapatawad ko na kayo, sabi niya. At sa pagsambit niya ng mga salitang iyon, tila ba isang malaking kadena ang nalaglag mula sa mga puso nilang lahat. Hindi dahil sa kailangan ninyo ito, kundi dahil kailangan ko rin. Kailangan nating lahat para makapagsimula muli. Ang pinakamahalagang aral na sana ay matutunan ninyo ay hindi tungkol sa akin o sa mga sakripisyo ko. Ito ay tungkol sa inyo, sa pagpapatawad ninyo sa inyong mga sarili. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan sa labas, kung saan nagsisimula ng sumilip ang mga bituin. Ang buhay ay hindi perpekto. Magkakamali kayo, paulit-ulit. Pero ang mahalaga ay kung paano kayo babangon, kung paano kayo matututo, at kung paano ninyo hahanapin ang daan pabalik sa isa't isa. Niyakap nilang muli ang kanilang ina. Sa pagkakataong ito, hindi naiyak ng pagsisisi ang kanilang naramdaman, kundi ang init ng kapayapaan. Sa mga sumunod na taon, tinupad nila ang kanilang mga pangako. Ngunit hindi na bilang isang bayad utang, kundi bilang isang pagpupugay sa pagmamahal. Si Leo ay naging isang matagumpay na engineer. Nagpatayo ng mga bahay hindi lang para sa mayayaman, kundi para din sa mga nangangailangan. Si Ara ay naging isang tanyag na abogado, hindi para sa pera, kundi para ipagtanggol ang mga naaapi, ang mga biktima ng inhustisya, tulad ng minsang nangyari sa kanilang ina. Si Miguel, sa kanyang pagiging kalmado at matatag, ang naging pundasyon ng kanilang pamilya, ang laging nagpapaalala sa kanila ng kahalagahan ng pagkakabuklod. At si Radha, nananatili siya sa kanilang lumang bahay, isang bahay na hindi na malamig at walang buhay, kundi puno na ng tawanan ng kanyang mga apo. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba sa beranda, pinapanood ang kanyang 3 anak na ngayon ay may sarili ng mga pamilya na masayang naglalaro sa hardin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Hindi niya ito nakikita, ngunit nararamdaman niya ang kanyang asawa. Napangiti siya. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Ito ay naging isang pilat, isang paalala hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang testamento na ang isang pusong nadurog kapag binuo muli ng pagpapatawad at pagmamahal ay nagiging mas matibay pa kaysa dati. Dahil sa huli, ang pinakadakilang pamana
na maibibigay ng isang ina ay hindi lupa o kayamanan, kundi ang isang aral na mananatili magpakailanman, na ang pag-ibig tulad ng isang tahanan ay palaging isang lugar kung saan maaari kang umuwi.